Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kalokohan! Hindi yan mura. Hindi rin soundbite lang. Yan ang maring depensa ng kampo ni Ramil Madriaga sa paratang na lumitaw lang umano siya para patibayin ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sa mata ng kampo ni Sara Duterte, malinaw raw ang kwento. May bagong impeachment, may biglang testigo, at may umano'y basbas ng administrasyon. Para sa kanila, si Ramil Madriaga ay hindi raw nagsalita dahil sa konsensya, kundi dahil may mas malaking galaw sa likod ng kurtina. Automatic ang hatol, bayad, pakawala, scripted, controlled. Hindi pa man nag-uumpisa ang pangungusap, may label na. Ito ang linya ng kampo ni Sara Duterte. Timing daw. May impeachment sa Pebrero, biglang may testigo. Ergo, may naguutos, may nagmamaniobra. May administrasyong gumagamit ng tao. Convenient ang kwento. Mabilis itindihin. Walang kailangang patunayan. Pero ayon kay Attorney Raymond Palad, abogado ni Madriaga, isa raw itong malaking maling pagbasa sa sitwasyon. Isang kwentong binuo hindi sa ebidensya, kundi sa hinala. Hinabla ni Attorney Palad ang aligasyon na lumutang lang daw ang kanyang kliyente para sa hinahandang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa darating na Pebrero. Hindi ho namin kilala yung mga group na nag-file ng kaso sa ombudsman, yung impeachment. Hindi ho namin alam yan. Pero kung gagamitin nila si Ramil as witness base sa kanyang nalalaman, of course, pag pinatawag yan ng kung saang mang korte, wala ho magagawa yan kundi magtestigo base sa salaysay niya. Pero yung mga insinuation na nakipag-deal to sa administration, may set-up dito, kalokohan po yan. Kung iisipin, malinaw ang punto ng abogado. Hindi hawak ni Madriaga ang direksyon ng impeachment. Hindi siya ang nagsampa ng reklamo. Hindi siya ang pumili ng timing. At lalong hindi siya ang nagdidikta kung kailan at paano siya tatawagin bilang testigo. Una, hindi kilala ang nag-file ng impeachment. Ibig sabihin, walang koordinasyon. Ikalawa, ang testigo ay tinatawag, hindi nag-a-audition. Ikatlo, kung may ebidensya, magsalita ang korte, hindi ang tsismis. Sa batas, simple lang ang papel ng testigo, magsalita kapag tinawag. Pero sa politika, ang testigo ay agad ginagawang tauhan sa mas malaking kwento, bayaran, pakawala, o panakip butas. Bakit na yon? Bakit nagsalita? Ayon kay Attorney Palad, may malinaw na pinanggagalingan ang sinumpaang salaysay ni Madriaga laban sa mga Duterte. Ang affidavit umano ni Madriaga ay may kinalaman sa anyay pantalikod sa kanya ng mga Duterte matapos niyang magsampa ng kaso laban sa dating tagapagsalita ni Digong Duterte na si Harry Roque. Sa puntong ito, nagbabago ang lente ng kwento. Hindi na lamang ito usapin ng impeachment. Ito ay usapin ng dating alyado na iniwang mag-isa. Sa politika, kapag kaibigan ka pa, bukas ang pinto. Kapag wala ka na sa linya, biglang nagiging estranghero. Translation sa politika, kapag useful ka, kaibigan ka. Kapag inconvenient ka, disposable ka. At kapag disposable ka na, pwede ka nang durugin. Ang kaso na kinasasangkutan ni Ramil Madriaga, ayon na din sa kanya, ay gawa-gawa lamang di umano dahil sa pagsampa niya sa ombudsman ng reklamo laban kay Harry Roque. Ang sabi po niya is that gawa-gawa lang yung kidnapping case na yan. Na-torture yung pinsan niya, dinawit siya, tapos ginawang basehan yung dati niyang involvement sa kidnapping, nasampahan siya ng kaso. Ayon kay Attorney Palad, may sinumpaang salaysay hindi lamang si Ramil, kundi pati si Rosendo Madriaga, kaugnay ng umano'y torture na naganap para lamang maidawit si Ramil. Kung totoo ito, malinaw ang sinasabi ng kampo, ang kaso ay hindi produkto ng hustisya, kundi instrumento ng pananakot. Sa politika, hindi bago ang ganitong taktika. Kapag hindi mo mapatahimik ang bibig, ipaalala mo ang lumang kaso. Kapag hindi mo kayang sagutin ang paratang, ilihis ang usapan. Classic move. Kapag hindi mo kayang kontrahin ang sinasabi, hukayin ang nakaraan. Kapag hindi mo kayang sagutin ang affidavit, idikit ang lumang kaso. Hindi na ito tungkol sa hustisya. Tungkol ito sa pananakot.
Sa gitna ng lahat ng batikos, hindi rin ikinailan ng kampo ni Madriaga na naging malapit siya sa mga Duterte. Sa katunayan, ayon kay Attorney Palad, may hawak silang mga resibo para patunayan ito. Marami ko kaming pictures na nagpapatunay na madalas sila mag-video conference, dalawa lang sila, one-on-one. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin to kahapon lang na according dun sa mismong kapatid ni Ramil Madriaga, naka-receive na siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni Bibi Sara. So mabigat, kung hindi deny niya, dapat yung denial manggaling kay Bibi Sara. Dito nagiging mas sensitibo ang usapan. Dahil kung totoo na may mga larawan ng madalas na video calls, at kung totoo na may personal na ugnayang umabot sa pagiging ninong, mahirap igiit na si Madriaga ay isang estranherong biglang sumulpot. At dito rin ibinabato ng kampo ni Madriaga ang hamon. Kung hindi ito totoo, ang pagtanggi ay dapat manggaling mismo kay Sara Duterte. Ito na ang punto kung saan hindi na sapat ang galit. Kung may resibo, pictures, video calls, personal ties, hindi na pwedeng idaan sa character assassination. Hindi na pwedeng sabihing pakawala lang yan. Dito, malinaw ang hamon. Kung hindi totoo, magsalita. Sa huli, malinaw ang banggaan ng dalawang naratibo. Sa isang panig, isang testigong tinatawag na pakawala ng administrasyon. Sa kabila, isang testigong nagsasabing nagsalita siya hindi dahil sa utos, kundi dahil sa karanasan, pagkadismaya at anyay katotohanan. At sa politika ng Pilipinas, kung saan ang ingay ay madalas mas malakas kaysa ebidensya, ang tanong ngayon ay simple ngunit mabigat. Kung walang katotohanan ang sinasabi ni Ramil Madriaga at ng kanyang abogado, bakit kailangan siyang durugin sa halip na sagutin? Dahil minsan, ang tunay na kalokohan ay hindi ang nagsasalita, kundi ang pilit na katahimikan. Sa politika, may isang batas na mas totoo pa sa gravity. Kapag malakas ang ebidensya, mas lalakas ang paninira. Hindi mo sisirain ang taong walang saysay. Sisirain mo ang taong delikado. At kung si Ramil Madriaga ay totoong kasinungalingan lang, bakit kailangang durugin hanggang buto? Sa huli, hindi ito simpleng usapin ng impeachment. Ito ay usapin kung sino ang pwedeng magsalita at sino ang dapat manahimik. Kung ang bawat testigo ay tatawaging pakawala, kung ang bawat affidavit ay tatawaging setup, kung ang bawat ebidensya ay sasagutin ng paninira, hindi hustisya ang mananaig, kapangyarihan. At baka sa dulo, ang tunay na kalokohan ay hindi ang testigong nagsalita, kundi ang sistemang takot na may magsabi ng totoo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.